Magandang araw po sa bawat isang nanonood. Ako po si Ate Myra ng Mending Homes. Ang Mending Homes po ay 18 taon na at nagsimula po ito sa radio broadcast ng San Jose, Nueva Ecija hanggang napunta po sa Cabanatuan, Baguio, Davao. Ang Mending Homes po ay nagbibigay payo, tumatalakay po ito ng iba't ibang mga suliranin ng pangpamilya, lalong higit po sa mga buhay-buhay ng mga mag-asawa. Ang gagawin ko po ay sasagutin ko po ang mga nagpadala sa akin ng mga katanungan, at sa mga magpapadala pa po ng katanungan ay dito ko po sasagutin. Marami pong humihingi sa akin ng payo, mga nagtatanong sa magitan po ng text and call, at sasamantalahin ko na rin po na sa magitan po ng Facebook ay mapapanood niyo po ako paano ko po sagutin ang mga katanungan. Halos lahat po ng tao ay naka-home quarantine bilang pag-iingat at kaligtasan. Tiis-tiis, tiyaga-tiyaga. Sabi nga, hindi po tayo nakakalabas, hindi po tayo nakakagala. Pero enjoy naman dahil araw-araw po, mayat-maya ay nakakasabay natin ang ating mga anak. Nakakasabay po natin ang buong pamilya sa pagkain, hindi po katulad noon na masyado pong busy ang bawat isa. Nakikita natin sila lagi-lagi at nakakapaghinga po ang bawat isa. At lalong higit, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na family bonding, lalo na po sa pananalangin. May nagtanong po, nagpadala ng katanungan, at itago ko po siya sa pangalang Elsa. Siya po ay taga Rizal, Nueva Ecija. Ang kanya pong katanungan ay, sabi niya, Ate Myra, ano ang aking gagawin para maibalik ang aking pagtitiwala sa aking asawa kasi iniwan niya ako, siya ay nagtaksil. At ngayon ay bumalik naman na siya, pero kapag naalala ko ang kanyang ginawang pag-iwan sa akin at pagtataksil, sabi niya ay nagagalit ako sa kanya. Ito po ngayon ang aking sasagutin at ito po ngayon ang aking tatalakayin, at naniniwala po ako na maraming makaka-relate sa problema na to dahil hindi lamang po si Elsa ang nakakaranas nito, marami na pong nakaranas, at hanggang ngayon ay nahihirapan po ang karamihan ng mga nakaranas nito. Paano nga nila maibabalik ang tiwala na nasira dahil iniwan nga sila at pinagtaksilan ng kanilang mga asawa. Sa ayaw at sa gusto po natin ay nakikitungo po tayo sa bawat tao. Sa loob po ng ating tahanan ay may mga pinakitutunguhan po tayo. Kung ikaw ay may asawa, yung asawa mo. Kung ikaw ay magulang, yung anak mo. Kung ikaw ay anak, yung kapatid mo kung meron kang kapatid. Sabi nga, no man is an island. Meaning, no person can do everything by themselves. Kailangan po natin ng somebody, sabi nga, to thrive. At dahil hindi tayo nag-iisa, meron tayo talagang mga tao na dapat pong pakitunguhan ng tama. So ang katanungan po ay papaano nga niya maibabalik ang tiwala na nasira ng kanyang asawa. Ang aking pong paksa is how to rebuild trust after a betrayal. Paano maibabalik ang tiwala pagkatapos ng isang pagtataksil? First of all, the saddest thing about betrayal is that it never comes from your enemies. Ito po yung masakit eh. Yung nagtataksil po sa atin, hindi naman talaga yung katunggali natin, hindi naman talaga yung kaaway natin, kundi kapag sinabing nagtaksil, kaibigan, yung malapit sa'yo, yung mahal mo sa buhay. At ito nga kung nagpadala sa atin ng tanong ay ang nagtaksil sa kanya ay yung kanyang asawa. Pero unang-una po ay sa mga pinagtaksilan ay huwag po tayong malungkot dahil sabi nga may good news. Ang good news is that
trust can be rebuilt and the relationship can be better than ever. Ang mabuting balita po ay ang tiwala po ay maibabalik po, naaayos po ito at yung relasyon ay nagiging mas mabuti po kaysa sa simula. Pero ang bad news po, it takes work and doesn't come quickly. Hindi po ito madali, matrabaho po ito. Para po maibalik yung tiwala ay hindi po ito kaagad-agad na mangyayari. Kaya unang-unang mensahe ko po para sa betrayer, yun pong taong nagtaksil. Una gusto kong ipaalam na rebuilding trust, para maayos ang trust, rebuilding trust means rebuilding your credibility. Ibig sabihin, nasira yung credibility mo eh. Kaya kinakailangan para maibalik yung trust sa iyo ay iayos mo uli yung kredibilidad na nasira. Paano? Number 1 is admit your wrongdoing. Aminin mo yung pagkakamali mo. Aminin mo na nagkasala ka. Huwag mong i-blame yung tao o yung babae na nagtukso sa'yo o natumukso sa'yo. Huwag nating ituro yung ating hintuturo sa ating kapwa. Huwag mong sisihin din yung misis mo na kasi iba yung ugali mo eh, kaya ako nakagawa ng ganito. Hindi po. Sabi nga, secret sins should be confessed secretly. Private sins should be confessed privately, and public sins should be confessed publicly. Kinakailangan kapag ikaw ay nagkasala, ay lalo na kapag ito ay lantaran at maraming nakakaalam, kinakailangang i-confess mo rin ito. Kinakailangang aminin mo rin talaga sa karamihan. Huwag ka nang magbabanal-banalan, ika nga. So number 2 is break off the wrong relationship completely. Kinakailangang maging honest ka. Yung bang as in honest talaga. Paano mo mapapakita na honest ka nga talaga, na wala na yun, iniwan mo na yun at bumalik ka na nga sa pamilya mo. Ibig sabihin is avoid all contacts or exposure. Iwasan mo na yung makipag-contact. Hindi naman ako nakikipag-contact sa kanya, Ate Myra, yun lang magulang niya yung kinukontak ko. Hindi. Bakit mo kukontakin pa yung magulang niya? Para kumustahin lang, hindi. Hindi mo kinukumusta yung magulang eh. Kaya mo kinukumusta yung magulang niya kasi gusto mong makarinig ng something about doon sa babae na kinasama mo. Kaya dapat, kung talagang honest ka na iniiwan mo na siya, kinakailang i-delete mo na lahat, i-stop mo na lahat, i-avoid mo na lahat yung pwedeng contact o exposure para sa inyong dalawa. Kung kinakailangan nga na ako, pag nagbibigay ako ng payo sa mga humihingi ng payo, ano bang kanilang gagawin, sabi ko may panahon na kung kinakailangan mag-resign ka sa trabaho dahil nandoon yung naging karelasyon mo, ay mag-resign ka ng trabaho. Kung kinakailangan lumipat ka ng tirahan, ay lumipat ka ng tirahan. Ganun katindi, ganun kaseryoso. Kung talagang gusto mong i-stop yung hindi magandang relasyon na nagawa mo, hindi mo panghihinayangan. Kasi nasa tamang galaw ka na eh. Tama na yung pag-iisip mo ngayon eh. Kaya ka nga gustong manumbalik na sa iyong pamilya. Remember, the real test of a person's character is what he would do or what would not do if he knew he would never be found out. Ano ba talaga ang gagawin mo kapag hindi ka nabuko? 'Di ba? Kaya lang naman minsan yung tao bumalik, kaya lang naman yung tao umamin dahil nahuli sa akto eh, nabuko eh. Paano kung hindi ka nabuko? Paano kung walang nakakita sa'yo? Hindi ka naman talaga titigil dyan eh, di ba? Yun po yung minsan nakakalungkot eh. Sa totoo lang, tayo po ay magpakatotoo. So ano pa yung ibig sabihin ng pagiging honest? Ibig sabihin, make yourself an open book. Ibig sabihin ay dapat wala ka nang nililihim pa, dapat wala ka nang itinatago pa. I-unfriend mo siya sa Facebook, kung kinakailangan i-block mo siya para wala na nga talaga kayong kontak eh. Tapos kapag sinabi mo sa asawa mo, dahil nagsisisi ka na nga eh, kapag sinabi mo na tatawag ka sa ganitong oras, halimbawa may pinuntahan ka din, sasabihin mo, tatawag ako, eh dapat tumawag ka. Kapag sinabi mong magte-text ako pagdating ko doon, eh kinakailangan mag-text ka. Kapag sinabi mong uuwi ako sa ganitong oras, ay kinakailangan umuwi ka kasi honest na nga eh. Honesty na, ipapakita
ipapakita mo na hindi ka nakatulad ng dati kasi good boy or good girl ka na ngayon. Kaya napakahalaga po mga mahal na nanonood ngayon na ang relasyong pang mag-asawa ay hindi po talaga biro. Kinakailangan po ito ng commitment, kinakailangan po nito ng kaseryosohan doon sa mga sinasabi mo na pagmamahal mo sa iyong asawa. Be sure that all promises you make are promises you keep. Yung mga pangako mo ay dapat ay sundin mo. At alamin mo kung ano yung mga pangangailangan ng asawa mo at maging handa ka para ibigay ito. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin ay ano ba yung mga bagay-bagay na gustong-gusto ng asawa mo? Ano ba yung mga bagay-bagay na doon siya masaya? Halimbawa, ano ba ang lengguwahe niya? Kailan siya kinikilig sa iyo? Kailan siya nagiging grateful sa iyo? Nung wala ka pang ginawang masama sa kanya, dapat iniisip mo paano ka makakagawa ng mabuti ngayon sa kanya. Paano ka ngayon makakabawi? Yun po yung word, paano ka ngayon makakabawi? Ano ba yung lengguwahe niya? Gustong-gusto ba niya kapag binibigyan mo siya dati ng flower? O di bigyan mo siya ngayon ng flower kasi yun nga yung lengguwahe niya, di ba? O ano ba yung gusto niya? Halimbawa, hinilingan ka ngayon, sasabihin niya, gusto ko mamahaling cellphone. Mamahaling cellphone daw. Dahil nagkasala ka at bumabawi ka, kailangan ibigay mo yon. Ate Myra, wala naman akong malaki-laking pera para pambili ng mamahaling cellphone. Di pag-ipunan mo, di ba? Nagkasala ka nga kaya dapat magsumikap ka. Sabi nga ni W. Somerset Maugham, you can do anything in this world if you are prepared to take the consequences. Tandaan natin na lahat ng ating mga ginagawa may katapat talaga itong consequence. Lahat ng ating itinatanim ay may pag-aani po talaga na mangyayari. Kaya nga sa isang taong nagbabalik loob sa kanyang pamilya, nagsisisi sa kanyang mga kasalanan, dapat talaga magsisi ka, wag lang sa pamagitan ng salita, kundi ipakita mo talaga sa pamagitan ng gawa. Ganun po yung nagbabalik loob ganun po yung nagsisi, papakita sa gawa. Samantalang yung tao naman na nasaktan, yung binitray, ay yung emotion po niya talaga yung mahirap yun yung kinakailangang ma-repair kasi sobrang nasaktan talaga siya. Ano pa? Kinakailangan kang humingi ng forgiveness. Ask for forgiveness. First to God, syempre, sa Diyos ka humingi ng tawad. At pangalawa, sa iyong asawa. Nasaktan mo yung asawa mo. Sabi mo nung una, mahal mo siya, hindi mo siya sasaktan. Pero sinaktan mo siya. At humingi ka rin ng tawad, syempre, sa mga anak mo kung may anak kayo. At kung kinakailangan, humingi ka rin ng tawad sa mga in-laws mo, sa mga hipag mo, sa in-laws mo. At kung posible, kung pwede mong hingian din ng tawad yung kinarelasyon mo. Bakit? Sinira mo din yung buhay niya. Yun kung papayag yung asawa mo na magkaroon pa kayo ng komunikasyon o pwede naman nakaharap siya. O yung iba kasi hindi na dahil totally talaga stop na talaga yung communication Kung may paghiling yung asawa mo na ganun, na sige nga kung talagang wala na kayo, humingi ka rin ng tawad sa kanya na ganun yung ginawa mo, di gawin mo yun. Sabi nga po sa Kawikaan 28:13, he who covers his sins will not prosper. Siya daw po na nagtatago ng kanyang kasalanan ay hindi po aangat. But whoever confesses and forsakes them will have mercy. Pero siya daw na umaamin at humihinto nang iiwan na sa kanyang mga kasalanan ay makakatanggap po ng kahabagan mula po sa ating Panginoon. Ibig sabihin, matatanggap niya ang kapatawaran mula po sa ating Panginoon. Kaya sa nagtaksil na nagbabalik, you need literal maximum tolerance, ika nga. Para sa mga tao naman na betray, doon po sa humingi sa atin ng katanungan, ng payo, kung ano ang kanyang gagawin para maibalik yung tiwala niya uli sa kanyang mister, ito ang mensahe ko para sa iyo. Dahil hindi madali talaga na maibalik yung tiwala. First of all, when someone betrays you, it is a reflection of their character, not yours.
Kapag may taong nagtaksil sa'yo, ito ay isang refleksyon ng kanilang tunay na pagkatao. Ibig sabihin, hindi ikaw yung masama, kundi siya yung may gawa eh. Kaya huwag kang mag-alala para sa sarili mo. Rebuilding trust, hindi madali ang pagre-rebuild ng tiwala. It means burying the first relationship and starting a brand new one. Ibig sabihin nito ay yung ihuhukay mo na, ililibing mo na yung una nyong naging relasyon na mag-asawa at magsisimula kayo uli ng panibagong relasyon. Ganun po ang ibig sabihin. So, papaano nga po marirebuild uli yung tiwala? Unang-una po is replace anger with forgiveness. Yung anger mo, yung galit mo, yung pagkasuklam mo kapag naalala mo yung ginawa sa'yo dahil hindi yun ganun kadali. Palitan mo ito ng pagpapatawad. Sabi nga sa Colossians chapter 3 verse 13, magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo, kanino man, magpatawad kayo, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. So, lagi nating naririnig yung word na pasensya, kapag pasensya ka na, ganun. Pero sinasabi din po dito sa Biblia, magpasensyahan kayo sa isa't isa. At kung may hinanakit daw tayo, ay magpatawad tayo dahil ganun ang ginawa ng Diyos sa atin. Pinatawad tayo ng ating Panginoon. Tanong, is there remorse or repentance? Doon ba sa asawa mo, nakikita mo ba talaga ang pagsisisi, tunay na pagsisisi sa kanya? Then give him a chance, a second chance. Kung talagang nagsisisi siya, ay bumalik na nga siya. Ito yung positibong gusto kong makita mo. Dahil iniwan nga niya kayo, pero bumalik siya eh. So sinagot ng Lord yung prayer mo eh, na ipinalik siya sa inyo. So, nasa piling mo na siya ngayon. So, dahil nasa piling mo na siya at nagbabalik nga siya, bigyan mo siya ng tsansa na iayos niya muli yung kanyang buhay kasama kayo. Don't let wound fester. Ibig sabihin, sa isang sugat, kinakailangan mo itong gamutin. Huwag mong hayaang magnana, huwag mong hayaang mabulok. Diba? Ganon din yun. Huwag mong pinapatagal. Kinakailangan gamutin mo talaga yung sugat na nararamdaman mo. Number 2 is consider your spouse character. Ano ba talaga ang ugali? Ano ba talaga ang character ng asawa mo? Because there's a big difference between good people doing bad things and bad people doing bad things. May malaking pagkakaiba yung bang taong mabuti na gumagawa ng masama o nakagawa ng masama at masamang tao na gumagawa ng masama. So maaaring yung asawa mo ay siya isang good person na gumawa lang ng masama. Kaya iyon, napakahalaga na bigyan mo siya talaga ng chance. Kasi may mga taong dati na silang masasama at parang wala na talagang pag-asang gumawa ng mabuti kasi puro problema ang kanilang mga ginagawa, puro hanggang namatay na lang yung asawa nila sa kakonsumisyon. Parang ganun, pero sa tingin ko, may mga asawa katulad ng asawa mo na hindi naman siya talagang masama di ba? So, ito lang yung kanyang nagawa. So, considered siya na siya isang good person na nakagawa lang ng isang masama. So, number 3 is examine the cause. Ano ba talaga yung dahilan? What is his reason of betraying you? Ano ba talaga yung naging dahilan? Bakit siya nagtaksil sa'yo? Baka nga may pagkukulang ka din, di ba? Pero sa akin kasi kahit na may pagkukulang ay hindi pa rin yun basihan na ikaw ay pagtaksilan, di ba? Kasi wala namang perfect marriage, walang perfect relationship. Kahit na gaano tayo kabait ay meron talaga tayong mga tinatawag na kapintasan o pagkukulang sa ating mga pagkatao. At hindi rin yung dapat na basihan para iwanan ka talaga o pagtaksilan ka talaga ng iyong asawa. Kundi kapag may problema, dapat ay pinag-uusapan ito ng maayos. But let's be practical. Maging practical po tayo. Maganda rin na isiping mabuti kung ano nga ba o saan ka nga ba talaga nagkulang at saan ka nga ba talaga nagkamali. Kasi nga dapat aminin natin na meron din tayong imperfection, meron din tayong pagkukulang sa relasyon. Bakit
ganon ang ginawa niya, bakit iniwang ka, although hindi ka niya dapat iwanan sana. Pero maganda rin na tayo magmumuni-muni, i-search natin yung ating life o yung ating heart. Isipin natin mabuti, ano ba talaga yung naging pagkukulang din natin? Meron din may pagkukulang din Hindi pwedeng wala, hindi pwedeng lahat na lang sa nagtaksil ang sisi. At walang mawawala kung aaminin mo rin yun, kung aaminin din natin kung saan talaga tayo nagkamali at sikapin na hindi na talaga mauulit yun. Alam niyo, sa totoo lang nakakagalit din yung kung kailan mo kailangan yung asawa mo, saka kanya iiwan at saka kapag nalaman mo pa kung saan siya nagpunta ay meron pala siyang kasamang ibang babae. Hindi po maganda. May kwento na alam kong kapupulutan natin ito ng aral. Merong isang mag-asawang nagmamahalan. Ang lalaki ay pogi at maganda po yung babae. Maganda yung makinis, maputi yung babae. At talaga namang very sweet and loving ang kanilang pagsasamahan. Dumating po yung time na lumayo yung lalaki para po magtrabaho, kaya naiwan po si Mrs. sa kanilang bahay. At habang wala po si Mr. malayo, nagtatrabaho, ay dinapuan po ng sakit si Mrs. Skin disease. At yung kanyang sakit sa balat po ay naapektuhan po yung ganda ng kanyang balat, nawala yung kinis ng kanyang balat, at pati po mukha po niya ay pumangit dahil matindi po yung skin disease niya. Para nga pong pinandidirihan na po siya ng kanyang mga kabarangay. Hanggang nabalitaan po niyang parating po si Mister. Siya po ay nag-alala. Sabi niya, naku, baka pag nakita niya ako na pangit na ako, ay iwanan niya ako. At dumating po si Mister at laking gulat po ni Mrs. dahil si Mister po ay bulag, hindi po nakakakita. So parang hindi po siya ngayon nag-alala, naging kampante siya dahil hindi po nakikita ni Mister ang kanyang kalagayan. Kaya yung sweetness nila nung una ay ganun din. Sweet pa rin sila ngayon dahil okay naman kahit na may sakit si Mrs., kahit na bulag si Mister dahil nga nagmamahalan po sila. Dumating po yung time na namatay po si Mrs. dahil matindi po yung kanyang sakit. Pagkatapos po ng libing ay may nakipag-usap sa lalaki na kabarangay niya, kapitbahay niya, at sabi niya, alam mo kung nakakakita ka lang, nakita mo na ang misis mo na dating maganda, makinis, maputi, ang balat ay hindi na ngayon. Sabi niya, pumangit na yung mukha niya, pumangit na yung balat niya. Sabi ng lalaki, alam ko. Sabi niya, ba't mo alam, di ba bulag ka? Sabi ng lalaki, hindi ako bulag, nagbulag-bulagan lang ako. Para hindi, sabi niya, ma-insecure ang aking asawa. Sabi niya, walang makakahadlang sa aming pagmamahalan sa isa't isa. Hindi ang karamdaman, hindi ang panlabas na anyo, sabi niya, ang makakahadlang sa totoo naming pagmamahalang mag-asawa. Ganun po dapat, hindi po ba? Walang makakahadlang. Hindi po ang sakit. Hindi po ang panlabas na anyo, wala pong makakahadlang kung tunay kayong nagmamahalan na dalawa. Mga kaibigan, kayo na nakaranas na pinagtaksilan, nahihirapan niyo bang ibalik ang tiwala ninyo sa inyong asawa dahil sa kanyang pagtataksil? Kung nahihirapan po kayo, pwede niyo naman po siyang kausapin. Mag-usap kayo, magawakan kayo ng kamay at mag-pray. Kayo yung manalangin, pray for one another. Pray for the success of your marriage. Hindi nyo kaya, alam ko, napakahirap, lalo na kapag sumasagi sa isip mo yung kanyang ginawa. Pero dahil sa kayo ay lumalapit sa Panginoon at nagpapakumbaba at gusto nyong dalawa na mabuo muli ang inyong pagsasama, kakayanin nyo yan sa tulong at sa grasya ng ating Panginoon. Sabi nga sa unang Korinto 13:7, ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. Ako po ay maghahandog ng panalangin para po sa nagpadala sa atin ng katanungan at para na rin po sa lahat ng mga nanonood, lalong-lalo na sa mga may pinagdadaan ng hirap po nilang maibalik ang kanilang tiwala sa kanilang nagtaksil na asawa. Maraming salamat, dakilang Diyos, na may ganitong pagkakataon
na pwede po naming mapalakas ang aming mga kababayan. Panginoon, hindi madali ang kanilang mga pinagdadaanang suliranin, ang pagtataksil ng kanilang asawa, ang kanilang asawa na dating nangako sa kanila na hindi sila iiwan, hindi sila sasaktan, subalit siya'y nakagawa ng kasalanan. Panginoon, dalangin namin ng aming napakinggan ngayong gabi, ito ay makatulong upang sa ganun, Panginoon, ang ninanais mong disenyo ng pagsasama ng isang mag-asawa ay mangyari at maisakatuparan. Dahil ang naisin nyo sa mag-asawa, Panginoon, sila ay magmahalan, sila ay magpatawaran, sila, Panginoon, ay mag-enjoy sa company ng isa't isa. Panginoon, walang imposible sa inyo. Sino man siya, hindi ko siya nakikita, hindi ko siya kilala. Malayo siya, pero napapakinggan niya ang panalangin na to. Dakilang Diyos, abutin mo siya sa magitan ng iyong kapangyarihan at pagmamahal. Aliwin mo siya at bigyan ng pag-asa. Kakayanin nila, dakilang Diyos, dahil walang imposible kapag kami ay lumalapit sa inyo. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus, itong aking dalangin. Amen. Kung meron po kayong gustong itanong sa mga kabataan tungkol sa love life, sa mga mag-asawa, tungkol sa mga problemang pang mag-asawa, o anumang uri ng problema tungkol po sa mga problemang pang-pamilya, pwede po kayong magtanong. Padala po ninyo ang inyong message dito po sa Facebook ng Mending Homes with Ate Myra. At atin po itong sasagutin at tatalakayin ang mga bagay-bagay patungkol po dito. Marami pong salamat. Ito po ang Mending Homes with Ate Myra.